Pasalamat na lang talaga kami guys na ngayon ay weekend kasi milling season na naman. And ito yung buhay namin kapag milling season. Kapag mga maliliit na planters talaga, kailangan pakakainin talaga ang mga nag-harvest ng sugar cane. So teacher kami sa weekdays and of course, cook kami sa panahon ng weekends kapag milling season. Unlike sa mga malalaking hasyenda, hindi sila nagpapakain sa mga tao na tumutulong sa kanila. Ito kasi nakasanayan namin since noon pa na kailangan talaga pakainin yung mga tao na tumutulong sa amin. Kasi grabe, sa panahon ngayon, napakahirap talagang maghanap ng mga tao na tutulong sa'yo kasi ang dami ng nag-aaral, nakapagtapos na ang lahat. Tapos kung hindi man, pumupunta sila ng ibang lugar o bayan para doon magtrabaho ng medyo mas malaki ang kita and magaan na trabaho. So, balik nga tayo dito sa niluto namin guys. So, balik 3 yung niluto namin. Una kanin, pansit, at saka manok na may sabaw. And tingnan nyo naman ang paligid guys. Diba? Very nostalgic, very provinciana ang dating ko dito. And grabe, nagbalik lahat yung mga memories kasi itong bahay na to, ito yung bahay na talaga namang dito kami nagtitipon-tipon kapag summer, kaming magpipinsan, halos lahat. So bale, ito kasi yung lupain ng lolo ko. Andito yung ancestral house ni na lolo and lola. Bale dito nakatira si na papa noon. Tapos, iniwan nila ito nung nagkaroon ng armed conflict dito sa amin. So, bale, ang naiwan dito yung mga pananim na lang. And, binivisit na lang namin minsan. Grabe, napakarami naming memories dito. Yung pagkain namin ng mga prutas sa paligid, yung paglalaro. So, every summer dito kami talaga nagsistay and yun yung dahilan kung bakit hindi namin ma-let go ang lupain dito kahit napakalayo. Binivisit pa rin namin and inaalagaan pa rin namin yung mga tubuhan dito ni na lolo. Kung nakita nyo itong modern house na nakatayo pa dito, ito yung may-ari, ang kapatid ng papa ko. And hindi pa rin nila sinira yung bahay para in case magkakaroon ng ganito, pwede pa rin namin siyang gamitin. So, bali dito kami nagluluto sa kanila. Pero wala nang nakatira dito ngayon. Binivisit na lang. Sa gilid lang nito yung ancestral house ni na papa. Matagal na siyang sira kasi nakatayo yun mula 1961 pa. So, medyo may edad na talaga. Pero naabutan ko pa yun. Napakalaking bahay yun. Yung typical na bahay noon na malaki yung nasa itaas, may mataas na hagdan, tapos may kisame, may 2 malalaking kwarto, malaki yung sala, malaki yung kusina, basta ang ganda. Tapos sa ilalim, meron siyang malaking tangke ng tubig. Tapos naalala ko noon, napakaraming tao na nakatira doon. Grabe, ang saya, yung parang nagtitipon-tipon lahat ng pamilya. Tapos yung mga tao na nagtatrabaho sa lupain, doon din sila nakatira. Itong mismong tinatayuan ko, dito mismo yung playground. Bale, nasa likod ko yung bahay. And yung lupain naman na sinasaka namin is yung nasa harap ko. Bale, nakatingin ako sa mga tao na nagtatrabaho dyan. Hindi lang sila makita sa video pero andyan sila. Tapos na kasi kami sa pagluluto, kaya ayan, kumakain na ako. Nauna ako sa kanila para in case dumating sila, ayan, pwede ko na silang pakainin. Dito naman guys, bale kumakain na yung mga tao, nilagyan na lang namin ng pagkain dito sa porch ng bahay ng kapatid ng papa ko. So ayan, sila na lang yung bahalang kumuha ng pagkain and tapos na kasi kami. Sila na yung kumakain. Siguro nagtataka kayo kung bakit ganyan yung setup ng pagkain namin guys. Hindi kasi marami yung gamit dito sa bahay na to kasi kinuha na ni nanay. So bale, yung natira, ito na lang yung mga kaldirong mga malalaki. So okay lang naman din sila sa ganyang setup. Kasi nagugutom na din sila. Bali, lunch time pala to guys. Tapos na silang mag-snacks kanina. So, after lunch, meron namang snacks. Itong kapatid ni Papa at itong asawa niya, grabe, todo suporta talaga sila sa amin kahit hindi sa kanila yung hina-harvest na tubo. Andito sila, tumutulong sa amin. Kaya babawi talaga kami kapag medyo may income na. At dahil may mga trabaho talaga kami, sila talaga yung tumutulong sa amin, sila yung naghahanap ng truck para madala lang yung harvest sa bayan para naman maipagbili namin. So nag-volunteer nga sila na sila na yung bahalang magpakain pero tinutulungan pa rin namin kasi hindi madali, malayo itong lugar na to, tapos hindi madali yung ginagawa talaga. Kaya
kailangan talaga ng sakripisyo. So eto guys, ito na yung actual na ginagawa ng mga tao. Medyo mabigat talaga yung trabaho kaya kailangan talaga silang pakainin and bigyan ng sapat na sahod. As pulubi na teacher na may maliit na lupain, minsan masasabi ko talaga na mas okay kung hindi lahat makapagtapos ng pag-aaral kasi sino yung magiging farmers, 'di ba? Kailangan ng mga ganitong trabaho. Sino pa yung magtatrabaho? Hindi naman kaya ng mga babae ito. Hindi naman ito gagawin ng mga professionals. Kaya minsan masasabi talaga natin na mas okay yung balance lang, maraming professional, marami ring mga farmers kasi paano na lang kung walang farmers, 'di ba? Sila yung backbone ng ating economy. Paano tayo mabubuhay? Ano yung kakainin natin? Kaya kailangan talagang bigyan natin ng pansin yung mga magsasaka kasi sila yung nagpapakain sa mga mayayaman. Pero sa ating bansa, sila pa yung mas naghihirap. Dalasan yung mga maliliit na farmers, sila yung mga nasa ibaba talaga, like hindi sila nakaka-receive ng mga incentives from the government, wala silang assistance na nare-receive, walang mga free fertilizers, and napakalaki talaga ng mga buwis na binabayaran namin. So, hindi siya fair for us, no, na nagbibigay ng buwis tapos yung iba yung nakikinabang. Grabe talaga yung sistema ng ekonomiya dito sa Pilipinas. Totoong kawawa talaga yung mga mahihirap dahil yung mga mahihirap ay lalong naghihirap. Tapos yung mga mayayaman ay lalong yumayaman. I just hope someday na magkaroon talaga tayo ng totoong leader na siyang magbibigay boses sa lahat ng mga mahihirap na nagpapakain sa lahat ng mga mayayaman. So ayan lang for today's video. Ang hirap talaga maging mahirap. Pero as long as happy lang tayo and healthy, okay lang yan, laban.